Pumapasok na sa bagong matagal na yugto ang digmaan ng US laban sa Iran. Noong Miyerkules, hinimok ni Pangulong Donald Trump ng US ang Iran na magpakatalino at pumirma ng kasunduan para sa kapayapaan. Mahigit isang linggo nang walang resulta ang mga pagsisikap ng mga diplomatiko na tagapamagitan na pagharapin ang mga naglalabang panig sa negosasyon. Dahil dito, ipinag-utos ni Trump sa kanyang mga tauhan na maghanda para sa matagalang blokadang pandagat laban sa Iran. Ayon sa pinuno ng White House, mas delikado ang ibang opsyon gaya ng muling pambubumba o pagtatapos ng digmaan kaysa simpleng pagpapatuloy ng blockade. Umasa si Trump na ang presyon sa ekonomiya ng Iran, tabi lang ng paghihigpit sa pag-export ng langis mula sa bansa, ay magtutulak sa Tehran na sumuko sa isyu ng nuklear. Samantala, sa mismong Tehran, mukhang hindi pa rin sila nakahanap ng iisang sagot para sa Estados Unidos sa kanilang alok. Ako si Alexei Petchy. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Petchy News. Nasa video description ang link nito. Nanawagan si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Iran na magpakatalino at agad pumirma ng kasunduang pangkapayapaan. Sinabi niya na bumagsak na ang estado sa Tehran at mas mainam maghanap ng solusyon. Ngunit binago ni Trump ng kaunti ang paraan ng pagpuwersa niya. Iniulat ng pahayagang Wall Street Journal na may sanggunian sa mga opisyal ng Amerika na sinabi ni Trump sa kanyang mga tauhan na kailangang maghanda para sa matagalang blokadang pandagat laban sa Iran upang pilitin ang Islamic Republic na sumuko. Pinili ni Trump ayon sa mga opisyal na ipagpatuloy ang pagpuwersa sa Tehran sa pamamagitan ng pagsakal sa ekonomiya at pagharang sa pag-export ng langis sa pamamagitan ng dagat. Dahil ang iba pang mga opsyon tulad ng muling pagbomba o pag-atras mula sa digmaan ay may dalang mas malalaking panganib. Kahit walang pahintulot ng Kongreso, hindi na rin kayang ituloy ni Trump ang aktibong yugto ng digmaan. Ngunit nais ng Iran na makuha mula sa Estados Unidos ang anumang pagkilala sa kanilang karapatang magpayaman ng uranium para sa mga layuning ayon sa kanila ay mapayapa at sibilyan. Ang reserba ng Iran ay humigit kumulang 440 kilo ng uranium na pinayaman ng 60%. Magagamit na ang material na ito sa ilang sandatang nuklear matapos ang dagdag na pagpapayaman. At nitong Martes, si Trump na hindi nasiyahan sa mapayapang plano ng Tehran ay sumulat na ang mga institusyong pampamahalaan ng Iran ay wasak na at ang rehimen ay naghahanap na lang kung sino ang ilalagay sa mga posisyon ng pamumuno. Sa proyektong ipinasa ng mga tagapamagitan mula Pakistan, inalok ng Iran sa Estados Unidos ang kasunduan sa tigil putukan at pagbubukas muli ng paglalayag. At ang usapin tungkol sa nuclear program ay pansamantalang ipagpaliban muna. Hindi ito gusto ng Washington. At ayon dito, sinasabi nila na hindi magpapatuloy kami sa pagpuwersa para sumuko ang Iran. Noong Martes, sinabi ng kinatawan ng sandatahang lakas ng Iran na hindi pa tapos ang bigmaan ayon sa Islamikong Republika. Sinabi ni Trump sa Truth Social na hinihiling ng Iran sa Estados Unidos ang pagtanggal ng naval blockade. Иранских портов. Дальше его цитата. Ipinagbigay alam lang sa amin ng Iran na nasa estado na sila ng pagguho. Nais nila na agad nating buksan ang kipot ng Hormuz habang sinusubukan nilang ayusin ang sitwasyon sa kanilang pamunuan na sigurado akong kaya nilang gawin. Sinabi rin ng mga opisyal sa Iran na inalok ng Tehran sa Estados Unidos ang planong pangkapayapaan kabilang ang serye ng negosasyon. Ang unang hakbang sana ay ang pagsasagawa ng negosasyon. Ang pagtigil ng 2 buwang, digmaan at garantiya na hindi na muling magsisimula ng aksyong militar ang Estados Unidos. Pagkatapos, kailangang lutasin ng mga negosyador ang isyu ng blokadang pandagat ng hukbong dagat ng Estados Unidos at ang kapalaran ng kipot ng Hormuz na balak muling buksan ng Iran habang kontrolado pa rin ang paglalayag. Ayon sa plano ng Tehran, pagkatapos lang maaring magplano ng pag-uusap para talakayin ang ibang issue, kasama pati mga programang nuklear. Gusto rin ng Iran na kilalanin ng Estados Unidos ang karapatan nila sa pagpayaman ng uranium. Ngunit ang problema para kay Donald Trump ay ito. Ang mga kondisyong ito ay katulad ng kasunduan noong 2015 na nilagdaan ng Iran, Estados Unidos at iba pang kapangyarihan kung saan malaki ang nilimitahan ng nuclear projects ng Iran ngunit hindi itinigil. Noong unang termino niya, si Trump ang nagpasya na siya lang ang kumala sa kasunduang nuklear, hindi ang Iran. Ngayon, parang nauulit ang parehong kondisyon.
Ibig sabihin, alam ni Trump na kahit pumayag siya sa kondisyon ng Tehran, walang magbabago. Bakit pa kailangan ang buong digmaang ito? May isa pang problema. Hindi popular sa mga botanteng Amerikano ang digmaan laban sa Iran ngayon. Tumataas ang pressure sa administrasyon kaya napipilitan ang White House na humanap ng paraan para mabilis na matapos ang digmaan. At ayon sa survey ng Reuters Ipsos, bumaba ang approval rating ni Trump sa pinakamababang antas. Ang porsyento ng mga tinanong na sumusuporta sa pulisiya ng presidente ng Estados Unidos ay bumaba sa 34%. May mga bagong palatandaan ng tensyon na nakikita rin sa relasyon ni Trump at ng mga kaalyadong Europeo. Sinabi ng Amerikanong presidente sa social media na hindi alam ni Chancellor ng Alemanya Friedrich Merz ang sinasabi niya tungkol sa Iran. Doon, talagang naging personal si Trump at nagsimulang magmanipula. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko gusto si Trump, dahil sa paraan niya ng pagmamanipula. Nang sinabi niya na di umano'y gusto ni Friedrich Merz na magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran, hindi kailanman sinabi ni Merz ang ganon. Ganon din ang sinabi ni Donald Trump na gusto raw ng Papa na magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Hindi kailanman sinabi ng Papa ang ganon. Ibig sabihin, lahat ng kontra sa pulisiya ni Trump ay otomatikong itinuturing niyang taga-suporta ng sandatang nuklear ng Iran. Ito ang tunay na sinabi ni Merz. Matalino ang laro ng pamunuan ng Iran at hayagang hinihiya ang Estados Unidos. Sabi ni Merz, tingin niya walang exit strategy ang administrasyon ni Trump mula sa armadong tunggalian. Sa parehong panahon, tinatayo ng World Bank na tataas ng 24% ang presyo ng mga produktong enerhiya pagsapit ng 2026 na siyang pinakamataas mula nang magsimula ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Sa senaryo muling magpapatuloy ang karamihan ng supply pagsapit ng Mayo. Kung hindi magpatuloy, lalala ang sitwasyon. Ang United Arab Emirates, gaya ng alam ninyo, ay nag-anunsyo noong Martes na aalis sila mula Mayo, isa sa organisasyon ng mga bansang nagluluwas ng langis at sa grupo ng OPEC Plus na nagpapakita ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa sa Persian Gulf tungkol sa Iran. Tungkol sa blockade ng Estados Unidos, ayon sa datos ng pagsubaybay, hindi bababa sa 6 na tanker na may kargang langis ng Iran ang napilitang pumihit pabalik habang nasa dagat at bumalik sa mga daungan ng Iran kamakailan. Gayunpaman, sinabi ng tagapagsalita ng pamahalaan ng Iran na ginagamit ng Tehran ang mga rutang pangkalakalan sa Hilaga, Silangan at Kanluran upang maneutralisa ang epekto ng blockade. May paraan sila para malampasan ang blockade na ito. Sa huli, idagdag ko na bago ang digmaan, 125 hanggang 140 barko ang dumadaan araw-araw sa kipot ng Hormuz. At nitong Martes, wala ni isa. Sa mga barkong dumaan sa kipot, wala ni isang oil tanker na nagdala ng langis papunta sa pandaigdigang merkado. Mukhang lalo pang lalala ang sitwasyon. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.